Kinsa pa ang gustong magpatotoo dyan? Ikaw na lang, ikaw na lang, ikaw na lang. Okay. Sabihin mo sa sarili, wala ko demonyohan mo ba? Kahit alam ko kung sino siya, pero parang mahiya na ako mag-testify. Kaya ang dahilan na, kahit alam ko na ito ang gusto ng Diyos na magpuri ako ng totoo, pero bakit parang pinipigilan na ako ba? Ha? Diba? Tulad mga kapatid. Amen. Kaya hindi mo alam ng iglesia na ito na buhay kapag magpapatay-patay ka, magugulat ka. Pero kapag alam mo na ang iglesia ito ay buhay, tamang pagsamba, nasanay tayo na hindi lang isang Diyos. Isang Diyos! Pero ang gusto sa isang Diyos na yan, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Sambahin siya ng buong lakas. Sambahin siya ng buong. Naunawaan ba natin yung ating pagsasamba? Baka pilit na lang. Baka pilit na lang. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag namang pilit. Amen? Huwag tayong mahiya na ipakita ang totoo. Huwag tayong mahiya na mag-response. Hallelujah! Huwag tayong mahiya mag-praise the Lord. Huwag tayong mahiya na sumasagana sa gawain ng Diyos. Sabi pa ng isang nanghihina. Sabi ng isang nanghihina, Pastor, murag hilaw-hilaw na ko sa paglilingkod sa Diyos ba? Alam mo yung Brad, yung hilaw-hilaw? Murag hilaw-hilaw na ko, Pastor ba? Ang akala niya siguro i-encourage siya. Sabi ng Pastor, ipagpatuloy mo. Pagpatuloy mo. Dahil kung hilaw-hilaw ka ngayon, sigurado sa impyerno, luto ka. Diba? Amen? Minsan, parang malakas pa ang loob natin. Minsan, sa mga mananampalataya, habang tumatagal, mas malakas pa, mas gusto ka na, parang tingnan ka na, humihina na. Amen? Imbis na ang palakpak ay buong lakas ang pagpupuri. Pero wala na daw mga kapatid. Murang nauwihan ng magtakbo-takbo ba? Kung ganyan lang palagi, no? Amen? Sabi ko kay Brad Balong, membro, kapatiran sa Salugon, kilala ni Brother Ramil yan. Brother Balong Bueno, nagpahubag-hubag. Pasalitain mo mga kapatid, kilala ko ang Diyos, Pastor. Alam ko kung sino ang Diyos, Pastor. Ihirap. Kilala mo ang Diyos. Pero pagdating na matisod, halos isang buwan di magpakita sa simbahan. Sabi ko sa kanya, magbantay ka lang. Huwag mong biruin yung isang Diyos na kilala mo. Dahil kapag balikan ka at maalala ka niya, baka magbaliktad-baliktad yung pananalita mo. Unang paramdam, sukatai lang ha. Sukatai lang. Straight, 4 na araw. Tuwad na sa panalangin. Baliktad na nga ang panalangin. Panginoon, purihin mo ako. Di na alam. Dahil mga kapatid, sa matinding palala, sabi ko, pag di ka pa magtino, di lang yan ang abutin mo. Wala pa. Sige ka trabaho. Sige ka trabaho. Kaaga pa naman magpunta sa trabaho. Pag sa simbahan, alas 10 na. Wala dito yun, doon lang sa Salugon. Amen. Biro mo yan. Kasi may hulihan na dyan, mga kapatid, sa LTO. Biro mo, alam ang oras kung anong ipasok, anong pasok, alam nang niyalay kung anong oras magbantay ang LTO. Alas 8.
Biro mo, naka-intact na sa utak. Alas 6 pa, Brad. Diretso na tayo. Alas 6 pa, nakaplano pagdating sa trabaho. Sabi ko, teka lang. Hindi nga mga kapatid, dahil yung panalangin, buhay eh. Naniniwala, sabi pa nga mga kapatid, ng ating mahal na pastor, buhay ang panalangin. Eh, huwag talaga tayo magubaya siya. Sunod, sir. Sige ka motor, gabi na mag-uwi. Malabo ang ilaw. Hindi niya alam na mayroong stockpile pala na pundol mga kapatid. Buti na lang, dahil kahit talaga itong mga nangihina, kapag may mga disgrasya, Jesus pa rin ang mabigkas. Yun ang kagandahan eh. Na kahit nangihina ka, pag may mga karamdaman mo, pag may di na kaya, Jesus, hallelujah! Bisan di Domingo, Ginoo, musimba na to! Di ba? Totoo ba yan? Bumaga, lumipad parang Superman. Tinestify niya sa church, Pastor, paglipad ko, Pastor, wala akong ibang nabanggit. Jesus! Tulungan mo ako! Maglilingkod ako! Buti na lang, mabuti ang Diyos, tinugon ang panalangin. Pero, maraming mga sugat. Kita ang mga buto. Ito yung banggit lang. Pagpatotoo. Ito pa naman tao minsan, bantayan natin. Kahit minsan di mo na kaya sa church, pumunta kapag may mga karamdaman ka. Yan pa man talaga ang pagkakataon na gusto mong pumunta. Ha? Oh, sabi ko, huwag ka munang magsimba dahil hindi pa kaya. Ako na nagsasabi sa'yo. Pahirapan ka lang. Naku, Diyos ko! Magsasabi na talaga, Pastor, kaya ko, kaya ko, kaya ko. Pero nung wala pang sabi ko, wag! Ako na magsabi! Huwag ka muna magpunta! Dahil kapag nagpatotoo ka, tawanan ka lang. O, saan tawad? Di nyo ba alam? Kapag ikaw may mga paalala, magpatotoo ka, malay mo yung mga kapatiran, nag-imin-imin yan, amen. Pero ang loob sa puso yan, buti sa'yo. Magbantay-bantay tayo. Eh kasi, when na-feel na natin, mga kapatid, salamat sa Diyos. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Iniingatan ako, paluha-luha pa. Pero yung mga kapatiran, nag-aiming nga yan. Pero ang sa puso, buti sa'yo. Matigas ang ulo mo. Ganun yun. Pero tinestify niya. Sabi ko, huwag ka muna magsimba dahil di mo pa kaya. Yung buto mo, nakikita pa yun sa sito. Mild lang eh. Pero mga kapatid, kapag ang Diyos na magpapaalala sa iyo, sa atin, hindi mo gusto. Pero kapag ang Diyos ang gagawa, wala kang magagawa. Sigma siya mga kapatid, may mga bandit, may mga balot, ang mga kamay. Iyak na iyak siya. Kaya sabi ko, Brad, huwag mo lang kilalanin at paniniwalaan na mayroong isang Diyos. Tama yan. Pero sana habang tumatagal ka, kilalanin mo kung anong mayroong sa isang Diyos na yan. Kuha ba natin? Pamilyar lang natin na masyado habang tumatagal. Mayroong isang Diyos, isang Diyos, isang Diyos. Pero ang tanong, habang tumatagal, nakilala mo pa ba kung sino ang isang Diyos na yan sa buhay mo? Kung ano ang kailangan niya sa buhay mo? Kaya nga sabi ng Biblia, kung ako'y inyong iniibig, hindi natin siya maibig kung di natin siya kilala. Ano lang ang hiling ng Panginoon? Ingatan ninyo ang aking mga utos. Yan lang ang hiling ng Panginoon, na habang iniibig natin siya, kilalanin natin siya. Ay ating ipamumuhay siya kung sino siya. Hindi na kailangan ipaglantaran pa na mayroong isang Diyos. Makikita lang ng tao na ipinamumuhay mo kung sino ang isang Diyos na yan. Sapat na ang Diyos makita ka. Sapat na ang mga kaluluwa ay magsasabi
Diyos at isang Diyos na ating pinaglingkod. Ang lahat masabing, praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, before I close, ang delikado sa paglilingkod sa Panginoon ay wala sa umpisa. Ang delikado sa paglilingkod sa Diyos na yung matagal na tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tingnan nyo yung mga baguhan. Isang yaya lang yan. Dito ka mag-upo sa unahan lang. Sunod yan, walang pakialam yan. Pag ikaw baguhan, Brad, upo ka. Sunod yan. Walang ano yan, upo yan. Diyan sa unahan, upo yan. Pero tingnan natin habang tumatagal tayo. Hindi tumagal. Think. Tingnan mo. Search mo yung sarili mo. Search ko sarili ko. That's the number one problem. Wala sa problema nung ikaw ay bago pa. Ang problema nung tayo matagal na. Subukan mo ngayon ang matagal na napaupuin sa harap. Mura nag-traffic and porsyel. Totoo yan. Amen. Oo. Alam natin yan. Subukan mong dalhin yan dito. Sikuhin ka pa. Marunong ka pa sa akin. Pero that's not good. If you know who He is, you need to obey and follow the will of God. Hindi po ang paglilingkod, mga kapatid. Hindi po joke, mga kapatid. Kahit alam mo ang kaligtasan, alam mo kung ano ang katotohanan, habang may pastor kayo at habang may pastor ka, hindi pa rin pinagkatiwala sa Diyos ang kaligtasan mo. Nasa amin pa rin ipinagkatiwala ng Diyos ang kaligtasan. Even the Word of God says, work your own salvation. Pero may mga lingkod ng Diyos na pinagkatiwalaan para pangaralan tayo, para tayo ituruan, para tayo itungo sa mabuti at kaligtasan sa buhay natin. The goodness of God. Kaya mga kapatid, huwag mong isisihin. Kahit matagal na tayo, I hope excited ka pa rin na magtaas sa kamay. Excited ka pa rin na lalapit sa harap. Lord, kami at ang aking pamilya, tulungan mo kami, maglilingkod kami. Mong sayangin, kapatid. Hallelujah! Huwag mong laro-laruan. Huwag mong ipamilyar. Worship God. Ang hinihiling ng Diyos, kapatid, sa tuwing magsamba ka, you need to worship in spirit and in truth. If you know what is truth, you need to worship with all of your heart. You need to worship. Wala kang pakialam kung sino man yan katabi mo. Kaya napakabuti pa rin ng Panginoon. Kami yung isa pa, doon kami nung Friday sa Zoom fellowship ng Sonto nung Friday. Sabi ko sa kanila, I hope na habang tumatagal, huwag na lang isang Diyos ang paniniwala mo. Gusto ng Diyos na habang tumatagal tayo, lalo mong kilalanin kung anong mayroong isang Diyos na yan. At kung anong gusto niya sa buhay mo. Hindi yan verse para ibato at para masaktan yung mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. Yan ay ukmas natin kapag hindi tayo magbantay sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan may mga tayong na parang wala na tayong ganang magpagamit. Parang may time na parang napipilitan na lang tayo. May time na parang mga kapatid gulong-gulo ka. Pero alam ba natin kung kilala talaga natin ang isang Diyos na yan, kung sino siya. Lagi mong maalala, Lord, wala akong maiganti sa iyo. Ang lahat ng bagay ay galing sa iyo.
Ang lahat ng mayroon kami ay kapurihan sa iyo. Ang gusto lang ng Diyos na maglingkod tayo ng totoo, karapat-dapat sa presensya ng ating Panginoon Yesu Cristo. Church, hallelujah! Buhayin natin ang ating pananampalataya. Hallelujah! Suportahan natin ang ating relasyon, ang ating pagpagamit sa Panginoon. Lord, kapaya ko! Tawain mo! Before I close, 97,000. Sabi ko, kapag mayroon tayong gawain sa church, inaabot, may mga bagay na ating gustong makuha. Minsan 50,000, hirap pa tayo. Pero mga kapatid, 97, I think, more than that, ang binayaran ng isang kapatiran. Nung na-hospital ang kanyang anak. Nung nagsabi na ang doktor, kailangan na natin itubo. Sabi ng kapatiran, Pastor, susundin ba namin na itubo ang aking anak? Sabi ko, tanungin mo kung anong assurance kung tutubuhin. Nung tinanong nila, walang assurance, bahala na lang ang Panginoon. Sabi ko, it is better to pray at isangguni natin sa Panginoon at ang kalooban ng Panginoon ang masusunod. Kung ang Diyos may plano pa na buhayin niya, magagawa ng Diyos ang lahat. Sinabi ko sa mga kapatid, 97,000 kaya lang ng isang pamilya. Pero minsan sa church, tayong lahat, buong pamilya, hirap pa makuha ang 30,000 dahil malaki. Kaya sabi ko, anong gusto mo? Suluhin mo ang 30,000 o makipag-cooperate ka? Pastor, tuloy, cooperate ako. Hirap. Dahil nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Nung nag-pray kami, pero kagandahan lang mga kapatid, mula sa kanyang pag-backslide, ingat talaga tayo sa pag-backslide, mula sa kanyang pag-backslide, umuwi. Ilang years na hindi nagpakita. Pag mag-uwi sa kanila, salamat sa Diyos dahil nagre-respeto pa rin sa pastor niya. Pero sabi ko, maglingkod ka na. Dahil ang panahon hindi alam. Pastor, darating din ang panahon. Pastor, may panahon din. Huwag mong hintayin. Dahil ang sabi ng Biblia, huwag mong ipaghambog ang bukas sapagkat hindi mo nalalaman kung anong ilalabas ng ibang araw. Maskulado! Macho! Magandang trabaho! Nahuli ng Panginoon. Pag-uwi, mga kapatid, pagkita namin ulit, iba na ang hitsura, Pastor. Putlang-putla na! Isang linggo lang, in-admit sa hospital. Bago na-admit, nagsimba pa. Maupo pa sa upuan, pangalawang simba, di na kaya, mga kapatid, nag-upo na sa tabi. Lagi kami nag-pray, Lord, hindi pa huli ang lahat. Sumurinder siya sa Panginoon, mga kapatid. Sumurinder siya ng totoo. Ang kagandahan, habang nagsurinder siya, tinanggap siya muli ng Panginoon. Nag-speak in tongues siya. Natanggap siya muli sa banal na Espiritu Santo. Ang sabi ko, kung ano man ang plano ng Diyos, tanggapin natin. Kung ano man ang kagustuhan ng Diyos, tanggapin natin. Pero ang kagandahan, tinanggap ka muli ng Panginoon. May assurance ka na ikaw ay sa langit pupunta. Pinasok sa hospital. Tubuhin. Walang assurance. Nag-pray kami. Sabi ko, huwag mo na ipatuloy. Mag-pray tayo sa Panginoon. 2 araw na nakalipas, kinuha ng Panginoon. At bago
kinuha. Ang sabi niya sa nanay niya at mga kapatid, magpatuloy kayong maglingkod sa Diyos kahit anong mangyari. Huwag ninyong pababayaan ang gawain ng Panginoon. Totoo may Diyos. Buhay siya. Hallelujah! Buhay siya! Kahit hindi na gaano marinig ang buset! Buhay ang Diyos! Totoo ang Diyos natin. Tingnan nila kung ano ang ating mga suliranin. Hindi natin alam kung anong iyong dinadala. Kung anong mayroon ka na dinadala sa iyong sarili ngayon. At isa lang ang aming masasabi, ang lugar na ito ay lugar para ilapit mo muli ang iyong sarili sa harapan ng ating Panginoon. Tumayo tayong lahat. I feel the presence of the Lord.